Magandang araw mga kababayan. Ngayon po ay araw ng Sabado, January 27, 2024. At bukas ay araw ng Linggo. Dito sa amin sa Iloilo ay may dinagyang. Kaya ngayon ay dahil tuwing Linggo ay sinabi ko nga na magdi-discuss tayo tungkol sa Biblia, ay gagawin ko na ngayon na ngayong araw na ito dahil bukas ay baka niyaya ko ng anak ko na manood kami ng dinagyang. An angel touched him and said, "Arise and eat." At his bedside was a pancake and a jar of water. All this happened in the desert. 1 Kings 9:10, 5:6. Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol kay Elijah. Ito po ay nangyari nung si Elijah ay tumataka sa kanyang mga kalaban. Ay napunta siya sa desierto at pagod na siya. Nakakita siya ng isang punong kahoy at nagpahinga siya at natulog. So pinuntahan siya ng angel o ng Elohim sa amin. And behold, Yahweh passed by, and a great and strong wind rent the mountains and broke the rocks in the front of Yahweh. But Yahweh was not in the wind. And after the wind came an earthquake, but Yahweh was not in the earthquake. And after the earthquake came a fire, but Yahweh was not in the fire. And after the fire, a still small voice. 1 Kings verse 19, 11, 12. Ito yung description ng isang paglalanding ng rocket ship. Nakita ni Elijah yung creator. Nakita niya. And after the fire, a still small voice. Yun, ay maliit lang actually ang ating creator ay maliit lang. Almost 3 feet lang ang taas. So maliit din ang boses na rinig niya. Dumaan sa harap ni Elijah ang paglanding ng spacecraft. I saw Yahweh sitting on his throne and all the army of heaven that standing by him. 1 King chapter 22 verse 19. Ang creator o ang Diyos ay gumagamit ng telepathy para hindi malamang exactly ang hiwaga ng creator. I will be a lying spirit in the mouths of all the prophets. 1 Kings chapter 22 verse 22. Yun. Para medyo misteryoso sa mga propeta ang pag-appear ng ating creator. If I am a man of God, and may fire fall from heaven and consume you and your company, fire fell from heaven and consumed the officer and his 50 men. 2 Kings chapter 1 verse 12. Ito ang ebidensya kung paano pinotektahan ng creator si Elijah. At sa pangatlong pagkakataon, the angel of Yahweh said unto Elijah, "Go down with him and be not afraid of him." 2 Kings chapter 1 verse 15. So in-invite si Elijah. Elijah is invited into a spacecraft which takes off with him on board. When Yahweh would take up Elijah into heaven by a whirlwind, 2 King chapter 2 verse 1. Also later it adds, there appeared a chariot of fire and a horse of fire which parted them both asunder, and Elijah went up by a whirlwind into heaven. 2 Kings chapter 2 verse 11. Yun ang clear na description ng isang spacecraft na nag-take off
at dinala na si Elijah. At ang horses of fire na sinasabi ay ito ay nagre-repair doon sa usok at apoy na nakita naman natin katulad ng mga pagpapalipad ng rocket dyan sa Cape Canaveral, umuusok, umaapoy yun. Siyempre, kung halimbawa katulad ng panahon na primitibo pa si na Elijah, ang sasabihin na nila ay yun, horses, chariot, at saka fire. Yun. Halimbawa, kung bumalik tayong primitibo pa tayo, halimbawa may nakita tayong sumasakay na tao sa motorsiklo, siyempre ang description siguro natin ang bilis ng kanyang kabayo at hinahawakan niya yung dalawang sungay ng kabayo, at kapag ito ay lumiliko, may ilaw-ilaw pa yung tainga, at kapag mabilis ang takbo ay lalong naghuhuma yung kabayo ng malakas. Yun ang magiging description. Kasi primitibo nga, ang akala natin sa motorsiklo kabayo Si Elijah lamang ang tanging propeta na hindi namatay dito sa ating planetang Earth, dahil dinala siya ng Diyos sa kalangitan. Hanggang dito na, at sa susunod naman na linggo, ipagpatuloy natin ang ating diskusyon. Maraming salamat sa inyo at magandang araw sa ating lahat. Sana i-follow nyo ang aking Facebook page at i-subscribe ang aking YouTube channel na Stories of Uncle Paeng.